Bago ang lahat, buti na lang long weekend. 2 sunod na weekend pa. Teka, IT nga pala ako laging on call. Wala lang, sinare ko lang. Dahil sinabi ni Jay Williams, Kevin Garnett at Miles Turner, ang Super Team or Big 3 era ay tapos na dahil hindi na siya uubra ngayon dahil sa bagong collective bargain agreement. In short, merong mga player ang maapektuhan nun pero next episode na yan. Yung super team na Suns ang isa sa mga naapektuhan nun. Base kasi kay Sham, expected magkakaroon na ng maraming teams sa magkaka-interest kay Kevin Durant within 21 days as of June 5. Before kasi ng NBA draft, pwede na magkaroon ng trade pwera lang sa mga player na may player option at free agent. Yung free agency, dun talaga magkakaroon ng malaking trade dahil available ang mga player. Nakapag-hire na rin ng bagong head coach ang Suns, si Jordan Oath, na isa sa assistant coach ng Cavaliers. After kasing malaglag ng Rockets sa playoffs, nagkaroon na sila ng contact sa Suns na willing ibigay ng Phoenix Suns sa isang Texas team si Kevin Durant. Binabaan na rin nila yung asking price dito kay KD. Binabaan yung presyo or value ni Kevin Durant, ma-trade lang siya. Buhusan nyo kasi ng suka, baka matatanggal. Ang Houston ang may significant advantage na makuha si Kevin Durant via trade dahil sa number 10 pick. Phoenix Suns naman talaga yun. Inagaw lang ng Rockets mula sa Nets. Ang pinaka-reasonable na ipalit kay Kevin Durant ng Houston na hindi maapektuhan ang kanilang buong lineup si VanVleet. Meron siyang club option na ang Rockets ang may control. Interesado pa rin naman ang Houston na ibalik si VanVleet kaso nga lang $44 million yung kontrata niya. Mahirapan ang Houston doon kung i-retain nila si VanVleet tapos kukunin si Kevin Durant, magugulo yung kanilang lineup. Kung ibang player sigurong gagamitin pwede, pero kahit si Dillon Brooks mahirap isama sa trade para kay KD dahil nga isang defensive player at pasok rin sa lineup ni Coach Ime. Sa statement kasi ni Jay Williams, Garnett, Miles Turner, ang sinabi doon tapos na yung mga teams na nagkakaroon ng 3 superstar. Kailangan na ng halos katulad ng build ng Boston, Pacers, Nuggets at OKC. Pero yung Boston, papasok na rin kasi doon. Ang pinagkaiba kasi ng super team nun at sa ngayon, merong mga player ang willing magpababa ng kontrata dati. Ngayon halos wala nang kumukuha na mababang kontrata para lang makahabol ng championship. Dahil sabi nga ni Chandler Parson, hindi naman makakain ang singsing, pero yung 100 million marami ka mabibiling pagkain. Meron naman nagpababa ng kontrata dati para lang ma-retain sa team at makabuo talaga ng panlaban na lineup tulad ni Bronson at ni Randle, pero mataas pa rin naman. Hindi effective na ngayong era ang super team kung merong supermax contract na kasama. Ang Suns meron natitirang 10 players papasok ng free agency dahil nga marami silang mga player na sinign na short-term contract at minimum contract pa. Dahil meron na silang KD, Bill at Booker, negative $11 million agad sila sa second tax apron at negative $23 million agad sa first tax apron. Limited agad sila makapag-sign ng player. Kaya bago yung free agency, kailangan nila makapagbitaw ng player or kaya ma-trade si KD or si Bill para makabuo sila ng lineup. Ang babagay talaga na puntahan ni KD ay yung katulad ng Rockets na may buffer pa sa team at wala pang nakamax contract na 30%. Pero dahil kay VanVleet lalabas ganun pa rin ang senaryo kung i-retain siya ng Rockets. $54 million ang kontrata ni KD, kahit saan mo siya sa alpak, tatamaan talaga yung tax apron at salary cap ng isang team. Yung isa pang naghahabol din or may interest din kay Kevin Durant San Antonio. Yung Minnesota naman kasama din dun. Pwera lang kung aalisin nila si Rudy Gobert at si KD ang ipapalit. Ang team na kayang bumuo ng super team na may supermax contract ay Clippers. Parang LeBron at KD yun na. Dahil willing magbayad ng tax si Steve Ballmer, ang pinakamayaman na team owner sa NBA. Si James Harden magdidecline ng kanyang player option pero pipirma ng long-term contract sa Clippers na naka-align pa kay Kawhi. Ang Clippers naman ang isa sa mga team na laging lagpas sa tax. Pero dahil mayroong mga players na mawawala sa lineup nila dahil magiging free agent, lalaki naman ang kanilang first at second tax apron. Si Kawhi, parang unang season niya ulit ngayon or off-season sa matagal na panahon walang injury. Wala ring report na nanghihingi si Kawhi ng additional na tulong para sa ibang player. Or nanghihingi siya na i-improve yung lineup. Panlaban naman talaga yung lineup ng Clippers. Ang kailangan nila siguro hindi tulong kundi alay para mawala yung malas.
Sabi ko nga dati, galing na kay Jerry West yan na ang Clippers ang pinakamalas ng team. Mukhang hanggang katapusan ng mundo, aasa si Gerardo. Ang Clippers din ang dapat at least nasa number 15 or number 24 ng 2025 draft. Pero dahil kay Paul George noong 2019, bumagsak ang Clippers sa number 30. At least first round pa rin at meron pa rin silang first rounder, hindi tulad nung ibang team. Nang 2019 na makuha ng Clippers si Paul George, nagkaroon muna kasi yun ng multi-team trade sa pagitan ng Miami, Clippers, Sixers at Portland para kay Jimmy Butler papuntang Miami Heat. Ang isa sa mga kasama sa trade na yon ang 2025 first round pick ng Miami na ginamit ng Clippers para naman kay Paul George mula sa OKC. Kaya napunta ngayon yung pick ng Miami at nitong Clippers sa OKC na nasa finals ngayon. Parang mas okay pa pala atang kinuha ng Clippers itong si Jimmy Butler on 2019 kapalit ni SGA.